Totoo nga ba ang mga Yamashita treasure na itinago sa bansang Pilipinas? Purong ginto at mga diamante na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso, ang sabi nila nasa 100 bilyon hanggang 1 trilyong US dollar umano ang mga ito. Natagpuan na nga ba ang nakabaong mga kayamanan ni General Tomoyuki Yamashita? Halina at simulan natin ang storya mga bay. Noong 1940 sa kasagsagan ng gyera, nakuha ng mga sundalong Hapon ang mga ginto sa Timog Asya, at bago matapos ang ikalawang digmaan pandaigdig, pinaghihinalaan na iniwan ang mga ito sa Pilipinas. Isang baguhang treasure hunter na nagngangalang Rogelio Rojas ang pumutok noong 1971 ang nakahanap umano ng nakatagong kayamanan ni General Tomoyuki Yamashita. Sa pag-uulat si Roger umano ay nakakilala ng isang Hapon na di akalain na isang translator ni General Tomoyuki Yamashita. Habang tumagal ang kanilang pagkakaibigan, ang kaibigang Hapon ni Roger ay nakapagsabi na may alam na isang mapa at ibinigay ito kay Roger. Si Roger ay nahirapan intindihin ang mapang ibinigay ng kanyang kaibigang Hapon dahil ito ay hindi isang normal na mapa kundi mapang may mga code. Isang taon din hinanap ito ni Roger sa kagubatan malapit sa Baguio General Hospital. Hindi nagtagal nakakita si Roger ng parang isang kuwebang natatabunan ng malalaking bato. Si Roger ay bumuo ng isang grupo at nirentahan ang mga tao para sumama sa kanyang ekspedisyon. Binalikan ni Roger ang kuweba dahil alam ni Roger na ang pasukan ng mga pinagtataguan ng mga nakatagong kayamanan ay pinasasabugan ng bomba ng mga sundalong Hapon upang matabunan ang pasukan nito. Dahan-dahan inalis ng grupo ni Roger ang mga batong nakaharang sa daanan at sila ay nagulantang. Nang makita sa pasukan ang mga kalansay ng tao at mga damit nito na nakasuot ng pansundalong Hapon, sila ang mga Hapon na tumulong sa pagtago ng mga kayamanang nakabawon sa lugar na iyon. Ilang buwan ang lumipas, mga bala, gamit at old coins lamang ang nakita ni Roger sa kuwebo na iyon. Naubos na ang pondo ni Roger upang bayaran ang grupo, ngunit sa huling pagkakataon naisip ni Roger na gamitin ang isang uri ng metal detector na kanyang nabili upang suriin muli ang buong kuweba. At sa di inaasahan ang metal detector ay tumunog ng malakas sa likod ng mga pader na pinagtatayuan ni Roger. Tinibag nila ang pader at bumulantang sa kanila ang napakagandang golden Buddha, hindi lamang iyon kundi napakaraming mga gold bars and gold coins ang kanilang nakita. Naisip ni Roger magbenta muna ng kaunti para makaipon at makaarkila sila ng kagamitan at mga truck. Habang nililinisan ni Roger ang gintong Buddha na tuklasan niyang naiikot ang ulo nito at nabubuksan, bumungad kay Roger ang iba't ibang klase ng mamahaling mga bato at diamante. Si Roger ay umuwi dala ang kayamanan at kumuha ng mga litrato neto. Habang naghahanap si Roger ng isang buyer ng mga ginto, nakakita si Roger na interesado sa pagbili ng kanyang golden Buddha. Sinuri niya ang mga ito at binuhusan ng nitric acid para malaman kung tunay bang ginto ang mga ito. Lumipas ang mga araw na tunugan ito ni Oihara. Si Oihara ay mismong nakatira sa magulang ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na si Josefa Edrelen Marcos. At kumuha din si Oihara ng sample para malaman kung totoo ang mga ito at sinabi kay Roger na babalikan ang mga ito at nangako si Oihara na magdadala ng partial payment na 1,000,000 piso. Lumipas ang mga araw, isang gabing hindi inaasahan ng pamilya ni Roger na may kakatok sa kanilang mga tahanan, at bumungad sa kanila ang mga nakauniporming sundalo na nagpapakilalang taga-NBI, o National Bureau of Investigation. Kinuha lahat ng mga ari-arian ni Roger, habang si Roger ay dinakip sa pag-akusang illegal possession of firearms. Ayon sa salaysay mismo ni Roger sa isang dokumentaryo, siya ay kinuryen, at pinaso ng sigarilyo mapaamin lang sa kinaroroonan ng kayamanan. Mahigit isang taon ding nakakulong si Roger sa kasong illegal possession of firearms noong 1972, at pilit na pinapipirma na peke ang umano'y Golden Buddha.
Noong 1974 si Roger ay nakalaya at noong nagtapos na ang rehimeng Marcos siya ay gumawa ng hakbang upang mabawi ang umano'y Yamashita treasure. Sa tulong ng mga kaibigan ni Roger, bumuo sila ng grupo na tinatawag na Golden Buddha Corporation taong 1988. Kinasuhan nila ang mag-asawang Marcos dahil sa umano'y pag-agaw sa kanya ng Golden Buddha. Sinimulan ang pagdinig ng kaso noong May 1993 sa Hawaii. At si Roger naman ay ginawaran ng korte ng $22 milyon, pero ang desisyon ay agad ding binawi ng korte dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Taong 1973 sa edad na 60 anyos si Roger ay pumanaw na. Ngayon ang tanong ng karamihan, totoo nga ba ang Yamashita treasure?